Kabanata 1816. Si Larry ay pinaliit ang kanyang mga mata, pagkatapos ay bumulalas. Mas gusto ko, ngunit pakiramdam ko ay dapat na medyo mapangalagaan ako. Pagkatapos ng lahat, hindi ko alam kung mayroon kang maraming pera. Bukod, nasaktan mo na si Seth. Tiyak na darating din siya para sa iyo. Tama, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ang suporta ni Seth ay walang iba kundi ang Young Master Phage mismo. Siya ay kabilang sa pamilyang Lynch, isa sa nangungunang 10 pamilya na buhay. Si Larry ay sumandal ng malapit kay Harvey, pagkatapos ay tahimik na bumulalas. Sabihin mo sa akin, malapit ka na bang sumuko o hindi? Tumawa si Harvey. Timothy Phage. Si Larry ay tumawid sa kanyang mga binti at sinindihan ang kanyang tabako ng hindi matatag, pagkatapos ay mahinahon na tinanong, ano? Natatakot ka ba? Si Benjamin ay isang magalang at matikas na ginoo kapag ginagawa niya ang kanyang negosyo, maaari mong sabihin mula sa kanyang utos na pag-uugali. Ngunit si Timothy ay isang hilingan ng karne kumpara sa iba pang mga prinsipe at batang masters. Sa palagay mo ba talaga na mapipigilan mo ang kanyang pagsalakay? Si Fred at ang mga kilalang tao ay malamig na nagtawanan. Patuloy na magpanggap. Sa palagay mo malakas ka. Ang lakas na naisip mo na mayroon ka ay gagawing mukhang tulala ka. Babawiin namin ang aming dignidad ng 10 beses matapos mawala ito dahil sa iyo. Ang karamihan ng tao ay nahati muli. Ang mga bodyguard mula sa Keaton Real Estates ay nagpakita kasama si Seth, na itinulak sa isang wheelchair. 100 mga bodyguard ang nasa likuran ni Seth, bawat isa sa kanila ay mukhang napakamabangis. Ito ay isang tanawin upang makita, ngunit ito ay lubos na nakakatakot. Nagyelo si Larry matapos makita ang tanawin, pagkatapos ay gaanong natawa pagkatapos makita ang lalaki sa wheelchair. Ang CEO Keaton dito. Mukhang tapos ka na. Si Fred at ang iba pa ay nakatingin kay Harvey na puno ng kinang tungkol sa kung ano ang mangyayari sa kanya. Sa kanilang mga mata, ang batang ito na hindi alam ang kanyang mga limitasyon ay hindi alam kung paano siya mamamatay. Si Seth ay nagpupumilit na tumayo matapos na itulak sa karamihan. Siya ay ganap na nalumpo, ngunit siya pa rin ay lumuhad sa sahig ngayon. Lahat ng mga bodyguard ay lumuhad pagkatapos ni Seth at yumuko sa harap ni Harvey, sila ay natakot, ganap na natakot. Si Larry at ang iba pa ay nakaramdam ng pagkatamlay matapos makita ang tanawin. Hindi sinasadyang tinanong ni Larry, CEO Keaton, kung ano talaga ang ginagawa mo. Si Seth ay isa sa mga malaking tycoon ng real estate sa loob ng Mordo na sinusuportahan ni Timothy. Ang pera na nakuha niya sa mga taong ito ay napakalaki. Ang kayamanan at awtoridad na hawak niya ay itinuturing na walang katapusan. Ngunit nakaluhod siya sa harap ni Harvey ngayon na parang isang ligaw na aso. Hindi pinansin ni Seth ang lahat at inutusan ang kanyang sekretarya na lumuhod at ibigay ang isang tseke na $155 milyong. Pagkatapos ay sinabi niya habang ang pag-ungol sa sahig, Mr. York, narito ang pera na kabayaran para sa mga pinsala ni Miss Zimmer. Mangyaring maging mas malaking tao at magpanggap na walang nangyari. Hayaan natin na maayos ito. Si Fred at ang mga kilalang tao ay nagyelo, lahat sila ay lubos na nagulat noon. Hindi lamang nagdulot si Seth ng problema sa kay Harvey nang makarating siya sa ospital. Hindi nila inisip na narito siya upang lumuhod at humingi ng awa, nagbabayad sila para sa mga pinsala na dulot nito. Ang Keaton Real Estates ay walang labis na pera upang makatrabaho. Dapat ibinigay ni Seth ang halos lahat upang makakuha ng pera. Sino si Harvey York? Paano niya ito kinatakutan ni Seth hanggang sa kung saan ginagamit niya ang buong kapalaran upang mabayaran ang pera? Hindi ba sinusuportahan si Seth ni Timothy? Ang ekspresyon ni Larry ay nagbago ng malaki. Hindi niya maiwasang mapahiya, CEO Keaton, galit ka ba? Si Seth ay nanginginig sa kanyang paa at hindi siya maglakas loob na magsalita. Pagkatapos ay sinabi ni Harvey na hindi sinasadya, nakalimutan kong sabihin sa iyo.
Hindi mapoprotektahan ni Timothy siya. Ako ang sumire sa lahat ng kanyang mga paa. Sa palagay mo ba talaga makakatulong siya kay Seth pagkatapos nito? Ang balita ay nagulat sa buong karamihan ng tao. Ano? Sinira pa niya ang lahat ng mga paa ni Timothy. Paano ito posible? Si Fred at ang iba pa ay malapit nang matakot ang kanilang mga panga sa kanilang mga mukha. Nakatingin sila kay Harvey na puno ng kawalan ng paniniwala. Hindi nila nais na paniwalaan ang sinabi ni Harvey, ngunit wala silang pagpipilian. Ang mga mata ni Larry ay umiikot ng natatakot. Kahit si Timothy ay hindi niya ma-back up, sa palagay mo ba talaga ay magagawa iyon ni Elias Patel para sa iyo? Bas again. Kinuha ni Harvey ang badge at hinampas ito sa kalahati. Si Fred at ang iba pa ay nagbago ng kanilang mga ekspresyon ng natatakot, pagkatapos ay nakatitig kay Harvey habang hindi pa rin nila pinaniniwalaan ang kanyang mga salita. Tinakpan nila ang kanilang mga bibig, desperadong sinusubukan na pigilan ang kanilang sarili mula sa pagsigaw. Nagbago ang ekspresyon ni Larry. Bastard ka! Gaano ka katapang masira ang badge ni Prince Patel? Pinalakpak ni Harvey ang kanyang mga kamay ng kalmado na pagtingin sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sinabi, Tyson, isang tao na pinaghihinalaang nag-blackmail sa akin ng $3.2 bilyong sa kabuuan. Kunin ang pulisya dito upang hulihin siya. Tinawagan ni Tyson si Jay kasama ang puwersa ng pulisya sa lalong madaling panahon upang madala si Larry at ang iba pa sa istasyon ng pulisya. Kahit na hindi inaresto ng pulisya ang alinman sa kanila dahil sa mga hindi pagkakaunawaan sa ekonomiya ay nauugnay sa mga kaso ng sibil, sapat na para sa mga balita na kumalat ang salita sa lahat ng dako. Ang mga stock ng Hengdian World Studios ay bumaba kahit na mas mababa. Para kay Larry, ito ay isang nawawalang pagkawala ng sitwasyon. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang mga kilalang tao na sumama sa kanya ay kasangkot sa iligal na kilos ng seafood trading at ikinulong para sa karagdagang pagsisiyasat. Nakulong din si Fred. Dahil siya ay nagsaboy ng tubig sa buong mukha ni George, ito ay itinuturing na isang gawa ng sinasadyang pinsala at kailangang maimbestigahan pa. Maliban kung tinawag ni George ang pulisya, si Fred ay kailangang manatili sa likod ng mga rehas sa loob ng ilang araw. Dapat pa ring matukoy kung ang tubig na ginamit ay tap o mineral. Ngunit bago matapos ang imbestigasyon, walang pagkakataon si Fred na makalabas ng maaga. Si Larry ay ganap na napahiya. Hindi lamang siya nabigo sa pagyurak kay Harvey, nagdusa siya ng malaking pagkalugi dahil dito. Kaagad pagkatapos umalis sa istasyon ng pulisya, pumunta siya mismo sa rooftop na hardin sa Center of Mordo. Ang lugar ay mukhang isang nakatagong paraiso tulad ng dati. Ang mga pekeng bundok ay inilalagay sa lahat ng dako kasama ang mga pavilion, bulaklak, puno, at maliit na tulay sa tuktok ng umaagos na tubig. Ang mataas na hangin na umiihip ay kalmado at si Larry ay huminahon ng kaunti. Sa sandaling ito, magalang siyang nanunood kay Elias na nagsasanay kasama ang kanyang Tai Chi sword. Kung ikukumpara sa kanyang Tai Chi dati, ang bawat swing ng espada ay naramdaman tulad ng isang meteor sa kalangitan ng gabi, bawat solong paggalaw ay walang kahirap-hirap, maganda, at nakakaaliw. Kung ito ay sinaunang panahon, tiyak na mapagkamalan si Elias na isang kabalyero. Ngunit kahit sa araw na ito at edad, ang kanyang mga galaw ay napatunayan ang lakas ng kanyang katapangan. Swing, swing, swing. Ang mga currents ng espada ay naglaho sa paligid niya, ang mga bumabagsak na dahon ay nahati ng bukas na may tumpak na pagbawas sa pagitan ng lahat ng mga ito. Tunay na may kasanayan. Bulalas ni Larry habang nabigla siya sa kanyang nakita. Hindi niya sinusubukan na bulahin si Elias at ang kanyang kasanayan ay tunay na kamanghamanghang. Hindi pinansin ni Elias si Larry at inayos ang kanyang espada, pagkatapos ay inihagis ito sa kanyang sekretarya, na nakatayo sa tagiliran. Agad na dinala ng kalihim ang isang mangkok ng mainit na tubig para hugasan ni Elias ang kanyang mga kamay. Maingat na pinanood ni Larry hanggang sa matapos si Elias sa kanyang pagsasanay,
Pagkatapos ay lumakad upang batiin siya gamit ang kanyang mga bisig na nakatiklop. Prinsipe Patel. Mahinahong sinabi ni Elias, Larry, hindi ito merkado. Hindi ka ba napunta rito ng medyo marami na? Naturally, alam niya na hindi darating si Larry kung nalutas ang kanyang problema. Ngunit mula nang magpakita siya, nangangahulugan ito na muli siyang nagulo. Ang mga mata ni Larry ay patuloy na kumibot. Walang malay niya na sinabi habang halos malapit na sa pagluhod, Prince Patel, ako ay masyadong walang kapangyarihan. Nakakainis na ako sayo. Nagpakita si Elias ng isang malamig na sulyap at mahinahong sumagot, hindi mo siya napigilan. Tama iyan. Hinampas niya ang iyong badge sa kalahati at pinapunta ako sa kulungan dahil sa kasong blackmail. Kumuha din siya ng pera kay Seth, at sinabi na siya ang Samira sa mga paa ni Timothy. Oh, ang hitsura ni Elias ng pagkamausisa ay ipinapakita. Dapat siya ay isang kawili-wiling kalaban. Ngunit wala ito. Si Timothy ay hindi mula sa isa sa nangungunang 10 pamilya. Nagagawa lamang niyang ipakita ang kanyang awtoridad dahil ang kanyang bayaw na lalaki si Benjamin. Maaring nagmamalasakit si Benjamin sa kanyang reputasyon. Makatuwiran kung nasira ang mga paa ni Timothy dahil ayaw ni Benjamin na tulungan ang kanyang mabuting kapatid na lalaki na magdulot ng mas maraming problema. Huwag matakot sa maliit na tao dahil lamang dito. At huwag kalimutan na ikaw ang aking tagapagsalita. Si Elias ay medyo hindi nasiyahan kay Larry, ngunit matyaga pa rin niyang itinuro sa kanya ang ilang mga bagay dahil mahirap para sa kanya na alagaan ang mga taong kapakipakinabang para sa kanya. Si Larry ay magiging isang walang silbi na puppet kung natatakot siya na walang kabuluhan na ganyan. Patuloy na tumanggo si Larry matapos marinig ang mga salitang iyon. Nakikita ko, ngunit hindi pinansin ng batang ito ang aking awtoridad at binasag ang iyong badge sa kalahati. Hindi niya ako nirerespeto. Si Elias walang pakialam na lumakad patungo sa isang chessboard at nagsimulang maglaro sa kanyang sarili. Ang badge na iyon ay kasama ko ng higit sa 20 taon. Ang badge ay kumakatawan sa akin at sa aking harapan. Hindi lang si Mordo, na maglakas loob na magwalang respeto sa akin kahit sa country age. Maraming taon na akong gumagalang sa iba, hindi ko inisip na ako ay hindi ginagalang ngayon. Nagsisisi si Elias. Karaniwan sa pagsasalita, ang pamagat ng 6 na prinsipe ng Mordo ay sapat na upang yerokan ang hindi mabilang na mga tao. Ito ay napakabihirang matugunan ng isang solong tao na hindi natatakot sa araw na iyon. Hindi alam ng batang iyon ang kanyang mga limitasyon. Wala siyang maipakita. Ang ekspresyon ni Larry ay medyo huminahon kaysa sa dati. Nagpatakbo ako ng isang pagsisiyasat sa kanya dati, lumili ko na ang sariling anak na babae ni Benjamin na si Yona, ay sumusuporta kay Harvey sa likuran niya. Si Yona ay medyo hindi nasisiyahan kay Timothy na patuloy na kumapit sa kanya. Dapat ay binutukan siya ni Harvey para kay Yona. At siya ay naging suporta ni Harvey upang ipakita sa buong Mordo. Iyon ang dahilan kung maaari nating pigilan si Yona, pipigilan din natin si Harvey. Ito ay isang simpleng bagay lamang. Mahinahon na sinabi ni Elias, upang kumuha ng labis na mapanganib na peligro sa pagbolda kay Timothy at kumapit kay Yona ay ang kahangahangang kasanayan. Dapat nating dalhin ang kanyang kahusayan para sa kanyang matinding pasensya at katapangan. Ngunit maaaring magkaroon siya ng mas malalim na layunin, at iyon ay upang makuha ang atensyon ni Benjamin. Ngunit patas din iyon. Si Benjamin ay nakikipaglaban sa mga pampublikong awtoridad at mga tao mula sa underworld, ngunit kulang siya ng isang aso na sapat na mabangis para sa kanya. Siguro si Harvey lang ang aso ng lalaki na iyon. Hindi mo ba iniisip ito? Sa pagtingin sa mapaglarong hitsura ni Elias, sumimangot si Larry. Ako Prince Patel, sinasabi mo yun na nais ni Benjamin na gamitin si Harvey upang mag-set up ng bagyo sa Mordo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Sa sandaling iyon, sa wakas na intindihan ni Larry.
Prince Patel, narinig ko na halos namatay si Benjamin Lynch nung nakaraang ibang araw. Kamakailan lamang, tila nakabawi na siya. Pinaghihinalaan niya na ang isang tao ay tumitingin sa kanyang posisyon, at baka siya ay papatayin para dito. Kaya, gumawa siya ng isang serye ng mga aksyon upang maprotektahan ang kanyang sarili. Kung si Harvey ang kanyang tauhan, ginagamit partikular na atakehin ang mga tao upang makabuo ng kapangyarihan. Pagkatapos ang lahat ay may katuturan. Pagkatapos ng lahat, nakabawi na si Benjamin. Naturally, nais niyang ipakita ang kanyang mga kakayahan sa lahat sa Mordo. Gayunpaman, bigla niya itong ginagawa. Hindi ba siya natatakot na matrap ang kanyang sarili? Nag-aalok ng napakaraming tao sa isang kahabaan. Marahil ay hindi siya natatakot na ang mga sumalakay sa kanya dati ay sasalakay muli. Kahit na si Larry ay isang maimpluwensyang figure sa itaas na klase ng bilog, malayo pa rin siya sa pagiging nangungunang malaking shot. Kaya, hindi niya alam ang hangarin ni Benjamin. Ibinaba ni Elias ang piraso ng chess at sinabi ng walang pakialam, para kay Benjamin, ang pagkakasala ng ilang tao ay walang ibig sabihin. Ang layunin niya ngayon ay upang makahanap ng isang tao o kahit isang pangkat at bumuo ng kanyang prestihiyo. Sa pamamagitan nito, hindi makakasama ng kanyang mga kalaban ang mga inosente. Dapat mong malaman na kahit na si Benjamin ay mula sa pamilyang Lynch ng Sunan, hindi siya direktang inapo. Sa makatuwid, ang kanyang kasalukuyang posisyon ay hindi matatag. Sa gayon, pinagsama niya ang kanyang mga tauhan sa kanyang katayuan sa pamamagitan ng pagpatay sa iba. Ito ay isang maliit na trip lamang sa aming bilog. Ang isang tagalabas tulad ni Harvey ay maaaring walang kapangyarihan sa Mordo, kahit na siya ay medyo may kasanayan. Sa kasong iyon, ang pagpapalam kay Harvey na lumabas para sa kanya ay ang pinakamahusay na pagpipilian ni Benjamin. Matapos ang pagbuo ng kanyang prestihiyo, maaari niyang patayin si Harvey. Iyon lamang ay sapat na upang mabusog ang mga nasa itaas na bilog ng Mordo. Ang ganitong mga scheme ay tiyak na hindi magkatugman ng ordinaryong katutubong. Pinisil ni Elias ang kanyang piraso ng chess, dinurog ito sa pinong alikabok. Ngumiti siya ng mahigpit, si Benjamin Lynch talaga si Benjamin Lynch. Inaatake at ipinagtatanggol niya ng sabay, ganap na lutisin ang kanyang hindi matatag na posisyon na dulot ng kanyang dating sakit. Ang mga mata ni Larry ay lumiwanag matapos marinig ang pagsusuri ni Elias. Nangangahulugan ba ito na si Harvey ay kanyan lamang ng kumpaay? Hindi nang ahas si Larry na pukawin si Benjamin. Gayunpaman, nais niyang durugan ng masama si Harvey, dahil paulit-ulit na pinapahiya siya ni Harvey. Hindi mahalaga kung paano kumilos si Benjamin, wala itong kinalaman sa amin. Kahit na nakikita natin ang kanyang hangarin, maaari nating tretuhin ito tulad ng wala tayong alam. Maaari siyang humakbang sa sinuman, ngunit kung siya ay maglakas loob na lumakad sa akin, kung gayon ang mga bagay ay hindi magiging madali. Inalis ni Elias ang kanyang telepono habang nagsasalita siya. Pagkatapos ay nag-dial siya ng isang numero at sinabi ng walang pakialam, "Ito ba si Direktor Elisa Jane? Ako si Elias Patel, may kailangan kang gawin para sa akin." Pagkatapos nito, hindi na tayo nagkakautang sa bawat isa. Samantala sa loob ng VIP ward ng ospital. Matapos gamutin si Cynthia, maraming mga doktor ang yumuko kay Harvey ng magalang at umalis. Si Yona na dumalaw ng personal ay sapat na upang ipaliwanag ang pagkakakilanlan ni Harvey. Nagpakawala si Harvey ng hininga matapos na makumpirma na si Cynthia ay walang panloob na pinsala, at kinakailangan lamang na magpahinga ng ilang araw. Bumantong hininga si Yona at sinabi sa kanya, "Young Master York. Kasalanan namin na nasaktan si Cynthia. Upang isipin na ang gayong malubhang kaso ng seguridad sa publiko ay talagang naganap sa Mordo." Matapos malaman ng ninong, inutusan niya ang pulisya na gumawa ng mga pagwawasto. Mula ngayon, walang magiging batas na hindi susunod sa mga batas sa loob ng Mordo. Tiyak na bibigyan ka ng ninong ng paliwanag sa bagay na ito.
Kabanata 1820. Tumango si Harvey at sinabi, hindi ito ang inyong kasalanan. Dagdag pa, ang ibang partido ay magbibigay sa amin ng paliwanag sa lalong madaling panahon o mas bago. Huwag kang mag-alala, Miss Lynch. Maaari ko itong hawakan sa aking sarili. Umiling-iling si Yona at sinabi, hayaan mo ako, young Master York. Ipinapangako ko sa iyo, walang darating sa ospital at makagambala. Bang! Bago matapos ni Yona ang kanyang mga salita, ang pintuan ng VIP ward ay sinipa ng pabukas. 12 ng mga tao ang dumating. Nangunguna sina Larry at Fred. Dapat ay nakakulong pa si Fred. Ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig na mayroong problema sa sistema. Ngunit ang tunay na pinuno ng pangkat sa oras na ito ay hindi si Larry o Fred. Sa halip, ito ay isang babae na tila nasa kanyang unang 30s. Nakasuot siya ng puting uniforme. Gayunpaman, kahit na ang formal na uniforme na ito ay naglalarawan sa kanyang mature na katawan. Ang kanyang mukha ay lubos na maselan. Ang bawat hakbang na kanyang ginawa ay ipinapakita ang kanyang pagmamataas at pag-aalipusta. York, lumuhod. Sumigaw si Fred nang sandaling sinipa niya ang pagbukas ng pinto. Sa likuran niya ay tumayo ng ilang mga artista, na naaresto dahil sa pagiging negosyante ng seafood sa hapon ngayon. Hindi pa sila nakapagsuklay ng kanilang buhok at mukhang marumi, na may mapait na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kailan nagkamali ang mga taong katulad nila? Dapat silang bumalik sa hustisya para sa karaingan na kanilang dinaronas. Kawili-wili. Umupo si Harvey sa sofa, ang pakiramdam sa halip ay mapaglarong. Humihingi pa rin ng paumanhin si Yona sa kanya, ngunit pagkatapos ay may dumating at hanapin siya muli. Sa una, nais ni Yona na lumabas sa kahalili ni Harvey. Ngunit hinawakan ni Harvey ang kanyang kamay, na pumipigil sa kanya upang manatili sa silid. Nariyan din si Tyson at ang nalalabi sa mga kalalakihan ni Harvey, ngunit hindi sila gumawa ng anumang aksyon at sa halip ay nagpa siya na titigan ng grupo nina Fred at Larry na parang sila ay mga baliw. Pumasok si Harvey sa sala ng ward. Siya ay nagbigay ng isang malabong ngiti kay Larry. Ginoong Chambers, magandang makita ka ulit. Mukhang hindi ka mapigilan ng pulisya. Wala pang isang oras, ngunit narito ka na ulit. Pinaplano mo bang hayaan akong fretuhin ka sa hapunan? Ngunit hindi ako interesado sa paggamot sa sinuman ngayon. Ito ang iyong pakikitungo. Walang malasakit si Harvey, at hinimas ang kanyang kamay ng bahagya na parang siya ay nag-flick ng isang paglipad. Hey! Mapang-akit! Ang mga babaeng mukhang marumi ay nakaramdam ng labis na kahabag-habag, ngunit maaari pa rin nilang hawakan ang kanilang pag-iingat. Tiningnan nila si Harvey na may naiinis na mga mata, na nanunuya, iniisip siyang isang kompletong tanga. Ang brat na ito ay tiyak na masyadong insensitive. Maaari pa rin siyang kumilos ng buong pagmamalaki sa kabila ng maraming tao na magkasama. Hindi ba niya alam kung gaano kalakas ang kanilang taga-suporta? Harvey, sinasabi ko sa iyo. Patay ka na. Paulit-ulit kang sumalungat sa amin. Nang ahas ka ring ipadala kami sa pulisya. Ngayon, ikaw ay isang patay na tao. Hindi lamang ikaw ay tapos na, ngunit ang sinumang may kaugnayan sa iyo ay magiging lahat ng patay. Ang namamaga na mukha ni Fred ay mukhang kakilakilabot, ngunit sa sandaling ito, tuwang-tuwa siya, gayunpaman, tinitigan ni Larry si Harvey na may malaking interes. Siya ay isang malaking shot, kaya hindi siya kinakabahan. Para sa kanya, si Harvey ay hindi naiiba sa isang patay na tao, ngumiti si Harvey nang walang pakialam. Hindi ba palagi mong pinaplano na patayin ako? Kailan ka naging matagumpay? Hindi mo ba napansin?